1, 2. Narinig po ninyo ako? Wala pa. Praise 1, 2. 1, 2, praise. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po? Kumusta po ang isang linggo po ninyo? Nakikibaka? Still kicking and alive of the Lord? So, muli po sa Praise God. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Magandang umaga po sa ating dakilang Diyos ng buhay. So, tayo po yung mag-aaral muli, no? Dito po sa Manggap. Wala namang bago. Po tayo magkakakilala. May ilan po dito na taga po sa Nalmia, taga sa Nalmia po. So, welcome po dito po sa Manggap. At patuloy po tayo sa pag-aaral. Ito yung paniapat patungkol pa rin po sa ating tema, no? Na pinaglagang our higher calling or the Christian calling. So, I hope na marami na po tayong napag-aralan at natutunan at naunawaan kung ano po yung ating pong katawagan. Kapagtanto niyo na po ba yung ating pong katawagan sa Panginoon? Bilang isang Kristiyano po, marami tayong dapat gawin, marami tayong dapat gampanin. Bilang alagad ng Panginoon, marami tayong dapat na isagawa sa ating buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga sabi nga nakaraan na hindi mo madali ang maging Kristiyano pagamat, no? Pagamat maraming sa atin, kahit na sinasabing matibay ka sa pananampalataya o matagal ka na sa Panginoon, darako pa rin yung mga pagsubok, mga bagay na kung saan ay nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na dilingid sa atin, na nangyayari din katulad ng nasa labas. So, nangyayari din po sa atin. Ngunit ang kaibahan doon ay nagkakaroon tayo ng ibang tuntunin na ito ay kalooban ng Panginoon. At ating pong tatalakayin po yung isang bagay na kung saan ay mahalaga bilang isang Kristiyano at bilang sumusunod sa ating pong Panginoong Jesucristo. It is called to obey or called to obedience. Ito po yung dahilan kung bakit bumagsak po ang tao sa pagkakasala. Dahil sa kanyang pagpapasya na ayaw sundin o sa kanyang pagtataksil o pagiging Israel sa pagsunod sa utos ng Diyos, bumagsak ang tao sa pagkakasala. Ibig sabihin, ang ating pong pagsunod ay nakaakibat, ay andun po yung ating pong pagpapasya kung tayo po ba susunod o di susunod. That's why we Christians, we always obey the Lord. As He called us for a purpose, we should always obey what God commanded us to do. In other thing, no, sino po yung nakakita na ng nagrarally sa Pilipinas? O dito? O sa kumpanya, yung nagrarally. So, yung rallyista at yung pulis, meron po silang sariling pinaglalaban. They're claiming on both other sides that they are obeying the law. Amen. Kaya nga po, nabibigyan ng mga rallyista ng pagkakataong pahayag yung kanila pong saloobin na ayaw nila yung sinusunod o pinapanuwala ng kanilang namamahala. That's why they both have these claims on how they obey the law. Also yung president, yung mga position na. Amen? They're claiming that they're doing and obeying the law of the land. That's why some are pro-president or some pro for the president, other is opposing the president. But the same thing, they have the different interpretation of the law on how they understand it. Kaya, who is really obeying for them or for them who is relying on
interpreting what they understand. That's why they obey. So ito po yung confusion po. So maraming tao, from both sides, may think they are obeying the law when in fact they are only obeying themselves and using the law as their excuses. And then, kaya nga sa usgado, di po ba? Hindi mo alam kung sino yung totoo, but they are only depending on how they prove the case. That's why some truth that, di ba, nakabaliktad po siya, even though they are the one who, sila yung nagrabyado, sila pa yung natalo. Why? Because it depends on how they or interpret on how they obey the law. So under certain circumstances, people make decisions whether to simply obey the authority or obey themselves. So there are always both two reasons. Either they are obeying themselves or obeying the law as their excuses. So let us study. Pag-aaralan po natin yung buhay po ni King Saul. Paano po ba yung makikita natin sa kay Haring Saul na kung saan tinawag siya ng Panginoon at kung paano po siya tumugon at kung paano po siya sumunod sa mga inutos po ng ating Panginoon. At ano yung ating mga pag-aralan patungkol po sa tunay na pagsunod sa ating pong Panginoon. Ating pong basahin ating teksto na matatagpuan po sa 1 Samuel chapter 13 verse 1 to 9. Sabi po dito, 30 taon si Saul nang siya'y maging hari ng Israel. Siya po ay anak ni Kish, no? Sa lahi po ng Benjamin. So siya po ay makisig at matangkad. Hindi makisig po siya, matangkad. So siya ay naghari sa loob ng 2 taon. Pumili si Saul ng 3,000 tauhan. Ang 2,000 ay sinama niya sa Mikmas at sa kaburulan ng Bethel. Ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gibea, sakop ng Benjamin. Ang iba ay pinauwi niya sa kanilang tolda. Nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Filisteo sa Gibea at ito'y napabalita sa buong lupain ng mga Filisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ng buong bayan na makidigma. Nang marinig ng mga Israelita na nasakop na ni Saul ang isang kampo ng mga Filisteo at malaman nilang napupod sa kanila ang mga ito, nagkaisa silang sumama kay Saul sa Gilgal upang makipaglaban. Nagtipon-tipon din ang mga Filisteo upang harapin ng mga Israelita. Papatalo ba naman hanggang ngayon, diba? Ang arwahin nila ay 30,000 at 6,000 ang mga kawal na kabayo at parang tumangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglalakad. So marami pong mga kawal, marami po silang tao sa labanan. Sila ay nagkampo sa Mikmas sa gawing silangan ng Betabel. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kaharapin at natakot sila, kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, uhay, hibingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba naman ay umawit sa Jordan papuntang Gad at Gilead. Nag-iwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga nag-iwang kasama. Itong araw siyang nakitay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel, ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay isa-isa ng nagsialisan, umalis. Kaya nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan at siya na ang naghandog ng mga ito. Tayo po yung panandaliang manalangin at ilang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Kami pong hinihiling, Panginoon, ang pag-ilos ng Bagong Espiritu upang maunawan po namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa umaga ng ito. Ito, Panginoon, sa mga dalangin namin sa pangalan ng ating Kristo. Amen. Alam niyo po si King Saul, siya po kasi yung hari na hiniling ng mga Israelita kay Samuel. So, pinahintulot ng Panginoon at inanoy po siya bilang hari.
Sa una po, si Haring Samuel ay nanakumpay sa pakikipaglaban. Natalo niya ang mga Amonita. Ngunit pagkaraan ng mga ibang kanyang labanan, nagkaroon po ng problema. Bakit? Dahil po meron po siyang problema sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga makikita natin kung ba yung kalagayan sa mga pangyayari na nangyari sa panahon ni Haring Saul sa kanya pong pamumuno. At let us reflect in ourselves how do we reflect ourselves kung paano po nating ilarawan yung ating pong pagsunod sa ating pong Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng paghahari po ni Haring Saul. At ating pong sagutin ang ating katanungan, when should we take care to obey the Lord? So, kailan tayo maingat sa pagsunod sa Diyos? Maingat po ba tayo sumusunod sa Panginoon? O sadya lang talagang sunod na lang ng sunod, hindi na pinagpapasyahan, hindi na pinag-iisip. So, mayroon po tayong katanungan, when should we take care to obey the Lord? Are we obeying the Lord, mga kapatid? Of course not. We are called to obey. So, una po, when we are faced with pressure and trials, kapag nahaharap tayo sa tindi ng panahon at kasubukan ng pagsunod, how we handle trials? How we handle circumstances? As we have said that we as Christians are not exempted to those trials and testing of our faith. Sa bagamat dito po tayo nasusubok at nalalaman kung gaano na tayo kahigpit na kumakapit sa ating Panginoon sa anumang panahon o pagkakataon sa ating buhay. Sabi nga dito sa verse 5 to 9, nagtipon-tipon din ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. So nagtipon-tipon po ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Dahil nga po, nalaman din nila na ang mga Israelita ay may mga tao upang sila ay puksahin. Karuan nila ay makikita natin na marami po yung kagamitan nila, marami po silang mga bagay na kung saan ay kakailangan nila upang ipanalo nila ang kanilang labanan. Ito po yung nakita ng mga Israelita. Sabi nga doon sa verse 6, nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kaharapin at natakot sila. So, ibig sabihin, nakita nila. Nakita din ni King Saul, o Haring Saul, ang mga paparating o ang mga kagamitan o yung mga taong lulusob sa kanila. Kaya nga po sila yung nagkanya-kanya sila doon, natakot sila. Kaya nagkanya-kanya silang kago. May nagtago sa kuweba, sa bukay, sa ligtingan, sa mga laking bato at mga punong kahoy. At iba yung nag-exit na, tumawid na sa Jordan papuntang Gad at Gilead. At naiwan po si Haring Saul, no? Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. Nagantay siya doon. Nagantay siya doon. Yung pangako ni Samuel na darating ako at ako maghahandog. Ganun po kasi ang kanilang paniniwala na sa kanilang paghahandog, kinakasihan po ng Panginoon. Pero, mayroon pong pinili ng Panginoon upang maghandog. Yun po yung si Propetang Samuel. Pero ang ginawa po niya, nagsarili po siya. Gumawa po siya ng sariling desisyon dahil nasa takot niya na sila ay bakay matalo sa kanlabanan. He compromised. He made himself a decision that is not the will of the Lord. So we need to be careful to obey the Lord when faced with trying circumstances. That's why, as we Christians, how we handle circumstances, how we handle the testing of our faith, how we handle problems that we have encountered right now. Are we still keeping the faith and believing that God is good, that we
itatawid tayo ng Panginoon at bibigyan tayo ng gabay at karunungan upang at kalakasan upang ating mapagtagumpayan ang mga circumstances or whatever circumstances that we have having right now. So Saul faced such circumstance as a king and he failed to obey the Lord. That's why, as the king of Israel, even though he won the battle for the first time, no, at na-experience niya yung pagkasi, yung pagsama ng ating pong Panginoon sa kanilang labanan. Ngunit, at sila'y nanagumpay. Ngunit, dumating yung pagkakataon na dahil sa kanyang hindi pagsunod, sa kanyang hindi maingat na pagpapasya, siya po ay nagkaroon ng pagpaparusa. So what was his circumstance? Ano po ba yung mga pangyayari ngayon? So tignan po natin, he faced a mighty enemy. Sabi nga po sa verse 5, marami pong mga nagtipon-tipon ng Palisteo, marami pong mga kagamitan ng pandigma, ang mga Palisteo. So he faced 30,000 chariots, 6,000 horsemen, and numberless people who were ready to do battle against him. Sino ba? Yung hari na isusugod mo, yung mga tao na alam mong wala kang kalaban-laban sa kagamitan at sa bilang ng mga kawal. So the stocks were against him and his only hope was God. It is not easy to face a mighty army. Courage deserts you in such circumstances, and when it does, you already defeated even before the battles begins. That's why tayo po bilang isang Kristiyano, hindi man tayo na isasabak sa labanang pisikal. Ngunit alam natin na ang bilang isang Kristiyano, ang labanan ko ay spiritual. We don't even sometimes understand what is happening in our life. And we all know that only God knows what is the purpose of what we are having circumstances or test of faith that we have in our life being Christian. But many of us, marami po sa atin na natatakot. Marami po sa atin tumatalikod. Bagamat naranasan na nila ang pagkasi ng Panginoon. Naranasan nila minsan na nagumpay sila sa mga pagsubok. Ngunit pag dumarating ang ilan mga pagsubok sa buhay, mistulang ipinapaubayan nila sa kaaway ang kailang mga buhay dahil hindi nila kayang harapin ang mga ito. That's why sometimes Christians, even though matagal na po tayo sa pagiging Kristiyano, but sometimes if we encounter circumstances, we easily fail and disobey the will of the Lord. We sometimes easily to compromise things rather than to believe and have faith to God. That is God that is always there for us. He will never leave us nor forsake us as He promised to us. Yun po yung nangyari kay Haring Saul. Tapos sabi niya, courage deserts you in such circumstances, and when it does, pag nangyari ito, no? Kung iniwanan mo yung lakas ng loob mo sa Panginoon, you already defeated. Hindi pa nangyayari yung labanan, natalo na tayo. That's why, hindi pa nangyayari yung labanan, talo na ang kampuan ni Haring Saul. Are we having some kind of faith o yung ating pong niniwala katulad po ni Haring Saul? I hope na sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano, we don't think how hard is that. We don't think how many numbers of problems that we will have. We don't know. Di ba? Hindi natin alam. We are living by faith. Meaning to say, we don't know our future. We don't know what happens for tomorrow. We don't know what will happen after this service. Sino po ba yung nakakaalam? It is only, we are only living by faith for the Lord. Kaya nga po sa labanan po, dapat po huwag po natin iwaglit na sa lahat po ng ating labanan, sa ating spiritual na pamumuhay, kasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya kailangan lamang tayong kumapit sa kanyang mga panahon. Pangalawa po, we face a discouraged and fearful Israel. So, sabi nyo sa verse 6, sabi nyo doon, 7, nakita ng mga Israelita ang malaking panganib sa kanilang kaharapin at natakot
sila. Dahil sa malaking panganib, natakot po ang buong kampo ng Israel. So, kaya, nagkanya-kanya sila. Amen? Kanya-kanya. Ganito po ang nangyayari pag nagkakaroon po ng digmaan. Di ba parang ganon? They are thinking only for themselves how to be out of that war. Ganun eh. How to be out of that circumstances. Ganun po ba? Ang ating laging iniisip, yung tayo ay maligtas. Wala na hindi natin iniisip yung kapakanan ng ibang ating pong mga kapatiran, o mga kapatid, o di man kayong kapwa nating mga Christian. That's why sometimes we decided as we want. Parang kung gano'n. So, nagkanya-kanya po. Yung iba ay tumawid po sa Jordan, papuntang Gad at Gilead. At naiwan po sa Saul, sa Gilgal at nanginig sa tapo ang mga naiwang kasama niya. So his people were afraid, and many hid in the caves and escaped farther back from the field of the battle. The rest remained trembling, follow him. So pagka pala po nagkakaroon ng pagkakanya-kanya, wala pong pagkakaisa. The aim in their battle is to win. Ganoon naman po yung aim po natin sa buhay, di ba? As we Christians, we aim to be victorious in many ways because we believe that we have God that is victorious to us, and God empowered us to be brave, to be courageous, and have faith living with Him. Kaya naman po yung dinaranas ng isang Kristiyano, kaya kahit nakita mo, duguan na. No? Butak, ibig sabihin yung, kahit na alam mong marami na siyang pinagdadaanan, hindi pa rin ang Kristiyano. Amen? That is the difference between a Christian believers and these non-Christian believers. You cannot see the joy of non-Christian believers, that the joy that we have being a Christian. Ano man ang kalagayan ng puso, ano man yung kalagayan ng ating buhay, we have still the joy. That's why we have still yung kagalakan sa puso natin na hindi natin mapaliwanag, and that comes from the Lord. Amen? Maraming nagkakasakit, no? Maraming nawawalan ng trabaho, maraming naghihikapos, amen? Maraming hindi pinapasahod, amen? Maraming mga inaaway ng pamilya sa kapwa-pamilya. But then again, if we have stand our faith, God will prosper and God will guide us and give us the strength to face the circumstances in our lives. Kaya nga po, ang nananampalatayang Kristiyano, they have the courage to face any kinds of circumstances. Kasi alam niya, sa bawat labanan, kasama niya ang Panginoon. Amen po? Parang tahimik po kayo. So number 3 po, he faced a missing prophet. Ang iba naman tumawid sa Jordan, papuntang Gad at Gilead, naiwan sa Saul sa Gilgal at naginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. The prophet was supposed to perform a public ceremony to assure the people that God was with them. This was to be done only by Prophet Samuel. Kaya nga po, nung nagsitakasan na, no? Nagsikublian na ang kanyang mga tauhan, at ang mga natira sa kanya ay takot na takot, he decided to offer to the Lord. Sandali, paubos na yung ang aking tauhan, maghahandog na ako. Bagamat inaantay niya yung na-delay na parating na propetang si Samuel na maghahandog upang kasyahan ng Panginoon. Kasi pag kinasyahan po ng Panginoon, mapapanagumpayan po nila ang kanilang labanan dahil po sa pagkasi ng Yahweh o ating dakilang Diyos. But what he did, hindi po siya nakapagantay. When Saul did not come at the appointed time, hindi po siya nakapagantay, mga kapatid. Saul took over his role prophet and offered the offerings, but only Samuel was authorized to offer. He compromised himself that he think that he is doing right before the Lord, but for the Lord, it is unrightful before Him. Ang akala po ni Saul ay maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, yung maghandog, bagamat meron pong inatasang maghandog para sa
buong Israel. So when we are faced with difficult circumstances, we are often tempted to reinterpret the will and the motives of God in order to suit our desires and convenience. That's why, sa ating pong, sa hindi po nating pag-aantay ng matyaga, sa ating pong pagmamadali, we sometimes take over the things that God will do. Ibig sabihin, ating pong ginagamit yung sarili nating kapasyahan, sarili nating gawi, sarili nating kagustuhan upang ma-please natin yung ating pong mga sarili. And we think that God allows that for us. Hindi po. Lahat po ng nangyayari sa ating buhay ay alam po ng Panginoon. And if we always relying unto Him, the things that we cannot do. Di ba meron pong gano'ng pagkakataon that there are circumstances in our life that we did already our best, but our best is not good enough. Parang nagtapa yung gano'n, di ba? Lord, ginawa ko na po lahat-lahat. Bakit ganito pa rin po ang nangyayari sa aking buhay? Did you encounter some thing or some instances in our lives that, Lord, sumusunod naman ako. Bakit halos sunod-sunod po yung aking pong problemang dumarating? We sometimes interpret, Lord, hindi mo na yata ako mahal kasi hindi mo na ako sinasagot. Well, it is on your own interpretation. But God said, and He said that who is faithful to Him, He is always ready to hear Him of Jeremiah prayer. Amen? But marami po, madalas po sa atin, minsan nakakalimutan natin ipagkatiwala sa Panginoon kung tayo po ay naroon sa panahon nahihipit, sa panahon tayo ay nahihirapan, we almost or sometimes compromise our faith because hindi po tayo makapag-antay. Amen po? Amen po. So, number 4, Saul's excuses. 11 to 12, sabi niya, tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Dahil nga po, nung dumating po si Samuel, nakapaghandog na siya. Kaya sabi po niya, tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yan? Sumagot siya, ang mga kasama ko ay isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo, at ikaw naman hindi dumating sa oras ng ating usap-usapan. Ako'y nagambang lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog. So it sort of justification. We justify sometimes the things that is happening to us. And in our justification, we blame some people. Ito po minsan yung nangyayari pag nagkakaroon po ng mga sigalot o problema, even inside the church, we are blaming everyone for us. Sabi doon, ang mga kasama ko isa-isa lang nagsialisa, ni-justify. Nagsialisa na po ang mga kasama ko. Wala na akong mga kasama. At ikaw naman ay hindi dumating sa eksaktong oras. Ganun po ba tayo pagka nagkakaroon ng aperya? Hindi ko kasi dumating na eksaktong oras, kaya tayo late natapos. Amen? So, kaya nga po sabi niya, kaya sa pangamba niya, naghandog siya, na hindi po ito yung kalooban ng Panginoon. Napilitan pa siya. Even in sacrificing, there is willingly desire. Dapat mayroon siyang willingness upang maghandog. But sabi niya doon, napilitan siyang maghandog. Why? Ibig sabihin, labag sa kanyang kalooban. Kaya nga sinasabi ng madalas sa atin, obedience is better than sacrifice. Kasi
Kasi alam natin na may mga isinasakripisyo tayo na hindi mo naman sinusunod ang Panginoon. That's why sacrifices, it not comes always in our obedience. It is sort sometimes na ginagawa mo lamang ang paghahandog dahil kailangan. Dahil compulsory. O dahil para makita po tayo na tayo ay faithful. But it's not. We will come always in obeying the Lord. When you obey the Lord, you can sacrifice willingly, even to death of your life. That is what the disciples, yung mga early Christians that was converted, those apostles that built churches of the Lord Jesus Christ, hindi po sila nagpagapi o nagpadala kung ano man po yung kinakaharap nilang paparating na pagsubok, yung pag-uusig sa kanila. But they stand in their faith, having the faith that God is with them. So how are we Christians? If the test of our faith, paano po ba natin ini-interpret po yun? Sa pamagitan pa ng ating emosyon, sa ating nararamdaman, obeying the Lord is not comes from what we feel. Obeying the Lord is that we are willingly to obey even what comes later. Amen? So, sunod po tayo sa Panginoon, anuman yung kakahinatnan nito. Alam natin, kung anuman yung kakahinatnan nun, ito po yung kalooban ng ating Panginoon. Hello? Nakakasunod po tayo? Kasi medyo pag-ibig po tayo. Amen po? So, ministry is just a ministry. But if you don't obey, and you are having the ministry, your ministry is not pleasing to the Lord. It's just only a declaration of you, who you are as a Christian. Giving the tithes and offerings is commanded us to do so. But if you are giving your tithes and offering only just to please yourself and to God, and you are not obeying rather than the Lord, then it will not please Him, the Lord. Ibig sabihin, it is not half or partial only in the obedience to the Lord. It is full. That's why sabi nga doon, maganda po yung verse 12 po sa chapter 13 po na sinabi. Chapter 13 po ba yun? Chapter 12 verse, something na verse po, chapter 12 ng 1 Samuel. Maglingkod ka sa Panginoon. Magpatuloy ka. Pag nagkasala ka, magpatuloy ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. Ipaubayan mo sa Panginoon. Tutulungan mo. Huwag mo siyang tatalipuhan. Kapag tumalikod ka, magiging talunan ka. Yun po yung sinabi ni Samuel. So how are we? Madali po nating ipagpalit yung ating panahon sa Panginoon sa mga panahon na hindi naman higit, na nakakahigit sa ating Diyos. Sometimes, we accept the fact that sometimes na dapat nating piliin ang Panginoon, ngunit minsan at madalas nating pinipili ang ating mga sarili. Because we don't like to, ayaw nating magsakripisyo, ayaw nating mamumunan, ayaw nating magtiis, no? Ayaw nating itaya yung ating buhay sa paglilingkod. Why? Because there is something behind our heart that if we submit this, how I am, but it's not for the Lord. Ano man yan, mga kapatid. If you offer that for the Lord, God will bless us. Amen? Nangungunan po ba tayo sa Panginoon? What we have invested to the Lord will be rewarded in heaven, mga kapatid. Hindi man natin siya nakikita ngayon, but God will reward in heaven. Amen? Amen? Sabi nga naman, I had to force myself to do because you were not here. Ganun ba yun, mga kapatid? Dahil sa ating kung hindi matay yung mga bagay, no? Lord, hindi mo naman sinasagot yung aking panalangin, kaya ito na lang yung aking pasya. Ito na lang po ang aking pasya.
then that is not the will of God. Lord, uuwi na lang ako magpo-for good. Kasi, biruin mo, trabaho, bahay, church. O minsan trabaho, bahay. Minsan trabaho, bahay. Minsan church lang. Paulit-ulit na lang doon. Para hindi ito kalooban ng Panginoon. It is not, mga kapatid. We are all in this country with a purpose. We are called in this church with a purpose. And you are called by the Lord in this church with a real purpose sa ating buhay. At yun po ang dapat natin kundiin sa buhay natin bilang sumasampalataya sa Diyos. Amen? Amen po? Amen. So dapat nakalapat lagi yung ating pagpaplano, pagpapasya sa kalooban po ng ating Panginoon. Outside of that, God will not bless. God will not pour out His blessing. God will not be there in times na may mahihirap. Not unless na nahihingi ka ulit ng repentance dahil nagkamali ka sa ating pagpapasya. Number 5, God's verdict, hatol. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan ang ginawa mo. O ba naman? Alam ni Samuel na ito'y labag sa kalooban ng Panginoon. Alam ba ni Haring Saul na labag po ito sa kalooban ng Panginoon? Alam po ba niya? Alam niya po. Kasi nga po, alam niya, na-experience niya yung pagkasi ng ating Panginoon sa kanyang labanan. So sabi nga doon, you have acted foolishly and not kept the commandment of the Lord. Why? Bakit po? Because dahil hindi siya yung karapat-dapat na magkahandog at sa kanya at napilitan siyang maghandog dahil nga wala siya ng tauhan, naghandog na siya ng sanyang sariling pagpapasya. Kaya nga sa kanya kung maling pagpapasya, tinanggal po sa kanya yung pagkanyang pag-ahari. At sabi doon, si Yahweh ay pipili ng isang tao mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya. So, and that is Hari David. Eh po, kaya nga po yung ating pagpapasya ay mayroon po yung kaakibat na resulta. Amen? Either that is good for us or that is against us. Kaya nga po sa kanyang pagpapasya na hindi niya sumunod, nawala po ang kanyang paghahari. Nawala po yung kapangyarihan niyang tinanghali ng Israel. So how we are inside of the Lord? Madalas ba nating pinangungunahan ng Panginoon? Sa ating buhay. Amen? Madali ba nating taligdan kung ang inutos ng Panginoon? Sa ating bubang paglabas ay madali nating iwaglit ang ating mga natutunan sa araw na ito. O sa mga nakaraang linggo. O yung mga nakaraang pinag-aralan po natin. Madali ba natin itong iwaglit? Kung hindi po natin ito susundin. But if we put in our heart at hindi natin pangungunahan ng Panginoon, then mananatili ang pagkasi ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya dapat tayo maingat, mga kapatid, sa ating pong pagsunod anuman ang pangyayari sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Have courage. Stand up. Keep that faith. Sabi mo ulit, fight the good fight of faith. Amen. Amen po. Tabuyin po natin ang buhay natin kasama ang Panginoon. Ilahit natin yung ating pang-araw-araw ng buhay kasama ang Panginoon. Kasi iba po yung kasama po ang Panginoon sa hindi natin kasama ang Panginoon. Yes. Tingnan niyo po. Yung umpisa na pa lang ng araw, unang pagmulat mo pa lang, pag hindi na nakakonnect yung puso mo sa Panginoon, the rest of the day will be disconnected. And that is God. Uunahin natin lagi kung ano po yung kalooban ng Panginoon. At pagpili na siya ang pipiliin natin unang-una sa ating buhay. Amen po.
Pangalawa po, when should we take care obeying the Lord? Kailan natin pakaingatan ang pagsunod sa Diyos? When we are faced with success and prosperity. Success and prosperity is good for us. Amen. But that is not the intention of God because on how we are saved. Pumunta po ba dito ang Panginoon dahil tayo ay yumaman? Ano po yung layunin ng Panginoon? Para makakita po natin kung ano po yung dapat nating layunin sa ating buhay bilang sumasagot. Jesus Christ came in this world to redeem us. That's why our salvation hindi po nakakawin yung karamihan sa buhay. That's why sometimes there are some of the group of Christians preaching that if you became Christian, you will be rich. You will be prosper in many ways. How about these Christians who are fishermen? How about the Christians who are farmers? How about the Christians na isang kahit, isang tuka lamang ang kailang buhay? Think of it. We, our people, are not the same status in life. Meron nagugutom, meron hindi nagugutom, meron yung hindi nagpapagutom, at meron po yung talagang andyan po yung pagkain sa akin. Ibig sabihin, we are people, are not the same status, but inside of God, having the faith, we are all the same. We are saved by grace. We are saved through the salvation, through the blood of our Lord Jesus Christ. Amen? That's why the other tempting circumstance for disobedience is when we face in with success and prosperity. Saul faces again fail to show faithfulness in obeying the Lord. First, the Lord's command. Sabi nga doon, sa verse 3, lusubin mo ang Amalek. Pinalusog ko ni Yahweh. Ang mga Amalek. Ito po yung hadlang sa kalooban ng Panginoon ng mga tao nito. At lipunin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Ano po yung sinabi ng Panginoon doon? Lipunin lahat at wasakin ang lahat. Patayin mo silang lahat. Babae, lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. So what the Lord commanded to King Saul? To kill them all. Don't spare anyone. The Lord commanded at Shechem for all the Amalekites. Is something, sabi niyo, Shechem is something given over to the Lord. Gawin mo yun. Lipunin mo para sa akin. Kasi yun yung kalooban ko. But, sabi niya, but Saul was to kill. Sabi niya, Saul was to kill everyone, including the animals. But what he did? He spared some. He did not obey. He disobeyed the commands of the Lord. So, paano po tayo sumunod sa Panginoon? Pag ang sabi ng Panginoon, submit to Him. My child, submit to Him. Everything that you have right now. How He responds? Di ba, mahirap po minsan? Lord, maaga pa, baka pa ako. Kaya ako munang i-enjoy ko yung buhay ko. I am happy right now. Take na lang. May panahon pa man. May panahon pa naman. Ang ganun doon, hawak ba natin ang panahon? We're always thinking that we control our life. We think sometimes that we can see the things happening in our future. But it's not. But only. Kaya nga, gawin sa Lord, ayaw ko munang magsimba ngayon. Hindi ready yung puso ko. Sayang yung panahon para sa Panginoon. Ilaan natin, mga kapatid, ang panahon natin sa Panginoon sapagkat kung ang panahon natin ay nailalaan natin sa Diyos, wala po siyang tapon. Mahalaga po siya sa ating Panginoon. That's why Christians, even those conflict yung schedule nila, I remember many Christians, including me,
na sa gitna ng kanilang kaabalahan, pinipili pa nilang dumako sa presensya ng Panginoon. Amen? Di ba po, wala tayo abala? Amen? Paglalawa pa lang, abala na tayo eh. Pagluluto pa lang, abala na tayo. Sa pamilya pa lang, abala na tayo. But we choose to be with the Lord because what we have for the Lord, granted po yan sa langit. Amen? So number 2, Saul's failure. So, na-fail po ba si Saul sa kanyang paghahari? Sinilakay niya ni na Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa silangan ng Egyptio. Nilipol niya ang mga taong bayan ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Amen? Hindi rin pinatay ni na Saul ang magandang baka, tupa at lahat ng matagang hayop doon. Doon, ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi pinapaki na banga. Katulad pa natin ng meeting sa minsan sa ating buhay. Amen? Bakit buhay na dinakip o binihag si Haring Agag? Kasi ang mga hari, pag sila'y nananalo sa labanan, ipaparado nila yung kailang natalo. Proving that they are mighty of all. Proving that they are better than any king on that time. So may purpose ba si Haring Saul? You want to be famous, but that is not the will of. I hope hindi po tayo ganito katulad po ni King Saul. Na habang tayo nananakumpay, of course, we are Christians, that God is with us, if the will of the Lord, that He prosper us, praise the Lord. If we have a good life, praise the Lord for Him. But, of that good life, how we be inside of people inside. Are we boasting? Are we keeping that Lord? Di ba kinaya ko? Oh, di ba? Kaya nag-isip, Lord, so spare also yung hindi niya pinatay yung mga alam niyang magagandang mga hayop. Ang pinatay niya yung yung mga hindi napapakinabangan, di ba? Oh, Christmas. Let's say Christmas. Magbibigay ka ng regalo. Anong bibigay mo? Yung okay na regalo o yung alam mo okay sa regaluhan mo? Are we choosing, kasi we will relate on yung present situation. Are we choosing gifts because we like it? Or we choose gifts because we know that they like them? Kapakinabangan ba ito? I mean, simple example lamang po. Ganun din po ang Panginoon. Ang ibinibigay ba natin sa Panginoon ay mahina? O ito hindi kainan? Are we giving the first fruit that we have, labor for 1 month? O yung pagkatapos ng nagamit mo lahat at ibibigay mo yung para sa Kanya, may kulang pa? Lord, pautang muna. Next time mo na lang iuhulog. But it's not. Alam mo naman faithful kayo, mga kapatid. So how do we think? No, ganun po lagi, no? Not all our think is good of what the Lord's will. Hindi lahat ng ating iniisip ay mabuti sa Panginoon. Pero lahat ng kalooban ng Panginoon ay mabuti para sa atin. That's why don't think that we have the good things that we offer to the Lord. Rather, we think that God knows what we offer is pleasing to Him. Amen? Amen po? So when He defeated, sabi doon, the enemy, He reinterpreted God's command for His own purpose, own motives. He spared the king and all the fat animals for His own sports. Alam niya, madadaya niya ang Panginoon. Dadaya niya ba ang Panginoon? Hindi. Lalong nagalit ang Panginoon. Dahil hindi niya at sinuway niya ang kalooban ng Panginoon. Number 3.
The Lord's verdict, sabi ng hatol ulit. Sabi yun, nangihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Why? Kasi, siyempre, yung hari na pinili ng Panginoon ay nawala yung pagkakala niya dahil sa kanyang hindi pagsunod. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? Alam niyo ba? Yes. Alam ba natin yung katotohanan? Yes. Pero ang katotohanan ba ay ating isinasagawa sa ating buhay? Don't you know, church, that the more we receive the Word of God, or the more we receive from God, or the more we are accountable at the end. Yes. Amen. Kaya nga po yung mga mayayaman, mas accountable po sila pagdating ng Panginoon. Yung mga binibigyan ng mga gifts, they will be accountable for that at the end. Dahil yung mga pinuno, yung kanilang sinasakupan, after the end, they will be accountable for what they did of the people they are shepherding. The more we have, the more we are accountable at the end. Amen. Kaya habang marami tayong napapakinggan, sundin po natin mga kapatid. Because that is the will of the Lord. Sinabi ni Samuel, akala mo higit na maubusan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya. That's why sabi niya, obedience is better than sacrifice. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog. At ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Amen? Sa palagay niyo po ba? Kung inantay niya si Samuel at ilan lang ang natira doon, paano po yung kaya ni Yahweh sa kanyang labanan? Opo. Si Jonathan nga at kanyang isang kasamang sandata lamang, umarap sila at nagipaglaban sa Pilistayo at marami silang nalipol at pinatay. Paano pa kaya si Haring Saul na kinasiyahan ng Panginoon? Paano kaya yung mga Kristiyanong kinasiyahan ng Panginoon na sa bawat labanan ay hindi po tayo magpapatalo sapagkat kasama natin ang Panginoon? Amen? Sabi doon, ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin bilang hari. Ang sakit nun. Yun ay privilege eh. Amen? Privilege niya ang pagkakayanan ng mga Israel. So Saul disobeyed the Lord by not keeping what was commanded. That's why, for not keeping out the commandments of the Lord, for not following the commandments of the Lord, is this disobedience of the will of the Lord. Vice versa. Hindi mo sasabihin, sumusunod ka sa Panginoon kung hindi mo naman kayang sundin yung kanyang inuutos para sa atin. Lord, ang dami namang inuutos ng Panginoon. Ang tanong doon, are we denying ourselves and take up our cross and follow Him? Christians, should be denying themselves, take up your cross, and follow the will of the Lord. Amen? So, sabi nga doon, mayroon pong illustration, will din naman ni God na masaya tayo, di ba? Of course. Pero hindi lahat po ng masayang bagay pangyayari sa ating buhay ay kalooban po ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Maging masaya tayo sa Pasko. Amen. Pero hindi niya sinasabing magpakalasing ka sa Pasko. Ano po yun? Amen? Magpakasaya ka sa bagong taon kung wala ka naman sa night of worship. Amen. Just joke. Piliin po natin ang Panginoon para seryoso po kayo mga kapatid. Amen. So, will din naman ni God, we interpret sometimes, ito naman ang will ng Panginoon, but we are, i-confess ba natin? Isinangguni ba natin sa Panginoon? Di ba, will din ni God na mapaganda natin ito, tsaka ito? We interpret sometimes, pagandahin natin. Ano bang papagandaan natin? Kung hindi naman maganda yung ating kalooban, what is better? Beauty outside or beauty inside? Pray for praying for what is wrong.
because of the wrong motives. Sabi nga si James. No? And promising to serve. What we promise to serve, we will be accountable. Kaya nga marami pong mga lingkod ng Panginoon na nangako na paglilingkuran ng Panginoon at bigla silang tatalikod, then they will be accountable at the end of the life. Not unless they will repent again before the Lord. And offer to God, of course. We can offer. But is that offering is pleasing for the Lord? Number 4, Saul excuses. So nag-excuse po si Saul. I have complied. Sabi nga kay Samuel, sumunod siya roon at makita siya ni Saul, ay binati siya. Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Ito po yung pagsalakay niya sa mga Amalekita. Oo nga. Marami siyang pinatay. Ngunit nag-spare po siya. Actually, nagpatayo po siya ng monumento sa Carmelo. Di ba? Nagpatayo siya ng monumento. At nakita niya, Lord, sinunod ko na lahat ng utos niya. He himself interpreted that he followed God. Amen? So, sabi niya doon, they are for sacrifice. Sabi po sa verse 15 and 21. Sabi doon, sumagot si Saul, kinuha niya ng mga tuhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam ng tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Yan, binilim na niya. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamainam ng mga tupa at baka. Sa palagay po, hindi instruction po ni Haring Saul yun. Pero anong biniblame niya? Kinuha nila Lord eh. Hindi naman ako yung nagsabi, kinuha nila. Amen. At hindi namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay iniuwi namin sa Gilgal upang hihandog kay Yahweh. Diba? Maybe sometimes, or many times, we think what Saul think. Amen? Na alam natin ito ay makabubuti sa Panginoon, kaya ating kong pinapagpasyahan. Lord. Di ba maraming ganun? Yeah. So, he did, Paul, or Saul, comply with what God commanded to do. Hello? Did he comply? Did he obey? So I hope naman po na sa ating sa buhay po ni Saul na nasilip natin kung ano po yung klaseng pagsunod sa ating buhay, anuman ang pangyayari sa ating buhay kinalalagyan. So, ano po yung pinag-aaralan po natin? When should we take care to obey the Lord? First, sabay-sabay po tayo. When we are faced with pressure and trials, do not compromise. I mean, having the faith, having the courage, stand firm. Amen? That God is with us, whatever it takes, whatever matters, that comes in our way. And pangalawa, when we are faced with success and prosperity, do not change your heart. Huwag po tayo magbago. Ganun po yun eh. Pagpapalayan tayo ng Panginoon, huwag po tayo magbago. Dahil hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Sometimes God wills us to prosper because there is a purpose. Amen? That's why in our success and prosperity, we should always choose the Lord. So conclusion, obedience requires faithfulness from us, God's people. We should not presume that we understand more than God. Sino ba naman tayo na mag-assume na tama tayo lagi sa Panginoon? It's not. Amen? That's why we study the Word of God. We go to the Bible study. Amen? We hear the Word of God because we know kung ano yung nalalaman natin alam natin na mas higit na magkaroon tayo ng kaalaman sa Panginoon kung tayo nakakakinig ng salita ng Panginoon. Amen? What we have to do is to obey Him fully and faithfully. These are many things commanded as Christians. We are commanded to serve. Are we serving? Amen. To love? Are we loving?
To obey, are we obeying? To pray, are we praying? Yeah. To witness, are we evangelizing? Are we sharing the Word of God? Are we helping? Do we fellowship? O pinipili lang natin yung pinifellowship natin. Are we singing? Amen? Anong gusto natin kinakanta? Sa videoke. Amen? Siyempre, pagka kasama mo yung mga kaplat mo, kakanta ka ng pang-worship, baka mamaya batuin ka. Nothing gonna change. Amen? Are you willing to quit? Choose the Lord, mga kapatid. Are we willing to forgive? 2024 na, mga kapatid. Forgive and forget. Hurt, yes, it hurt, masakit. Pero we should accept it. The fact that we can forgive because also God forgave our sins. Amen. Amen? So what we are paying? What are we reinterpreting for our own benefit? And then, what are we avoiding? Nag-avoid ba tayo sa mga circumstances? Are we sparing some things for us to be okay? Parang ganun po. Let us not only obey God when it is convenient to us. More so, let us obey Him even when it requires some sacrifice on our part, for then we are able to prove ourselves faithful to Him. Let us not give ourselves the excuses that Saul have faced with the prospect of the difficult and the successful. Did he blame? Yes. Are we blaming? No. Don't blame. Amen. As a Christian believer, as being one united in Christ, anuman yung mali sa atin, kusa sa atin, huwag po natin i-blame. Tingnan mo. Anong nangyari? Di ba? Let us change our mindset and mind that we are one, mga kapatid. Amen? We are one in family, one in heart, one faith, one God. Amen? One Holy Spirit. Let us not give our... It takes like such, let us be careful to obey the Lord at all times. Are we being careful in following the Lord? Amen. Because God always look on what we decided, on how we follow the Lord's will. Praise the Lord. Maraming salamat. Amen. Nadako naman po tayo sa ating announcements, sa ating gawain. Church services po, Friday, Parwania, 9 a.m., Manggap 9:45 p.m. And Manggap din po, 4 p.m., Salmia 5:30 p.m. For Sunday, 7 o'clock p.m. po. For prayer meeting, Tuesday, Parwania 7 p.m., Manggap 7 p.m., Salmia 10:30 p.m. po. And for the School of Worker po, this Friday din po, sa Manggap, it's 1:30 p.m., Parwania 5 p.m., and Salmia at 3 p.m. Inaanyayahan po namin yung gusto kong lumahok po sa pagbigay ng serve kay Lord. So, lahat po ng mga bago na gusto ko mag-join ng School of Work, pwede po silang may pag-ugnayan sa aming mga apprentice elder at elder po dito po sa church. And ganoon din po sa ibang branch po namin ng JFCN. And we go for kids fellowship po. We have also Fridays, 5:30 p.m., Manggap 9:45 p.m., at Sunday sa Pahil Church po at 7 p.m. po. And we have also a Bible study. Ito po yung pinaka-importante po sa ating pong spiritual. Every Monday, Cornerstone of Halipa, 6 p.m. Civil Love sa Parwania, 7 p.m. Ebtisam Accommodation sa Mia, 10:30 p.m. So Wednesday din po, Fahil BS at 7 p.m. Connected in Christ, Salmia, 7:30 p.m. And Salmia Group Call, Salmia, 10:30 p.m.
And meron pa rin pa pala po sa Friday sa Logos Manggap, 1:30 p.m. Mighty Warrior, Farwania, 6 p.m. For Saturday, Armor of God, Farwania, 7 p.m. Liwanag BS, Salmia, 7:30 p.m. Sa Others Fellowship po, ginagana po sa mga sa men's po, quarterly, last Saturday of the month. So yung mga kalalakihan po, naway umano po sa sa fellowship na po ito. And for the couples po, tonight at for December 8, which is today, magkakaroon po mamayang hapon ng couples fellowship. Nawa po yung mga couples na dumating po mamaya, yun nga po, sama-sama po tayong galapin. Mas marami po tayong matutunan for this couples fellowship. Ganun din po yung mga singles, they're invited din po to witness, to hear the Word of God, kung paano po mapapabuti ang ating attitude, ang ating spirituality for a good relationship for the couples, for singles, para kay Lord po, for His holiness po. And for the counseling din po, if meron po tayong mga you want to seek advices, spirituality advices po, don't be, huwag po kayo mag-hesitate to contact our elder or apprentice elder that they can guide us po with the wisdom of our Lord po na kayusan po sa bawat po sa ating spiritual po, ating pamumuhay. And we have also our Christmas party. Gaganapin po ito sa Farwania at 4 p.m. Potluck po ito. Yung mga different branches from GFC magdadala po ng potluck. 5 KD po for exchange gift. Touch of white din po yung color natin. Pag pumunta po tayo, yun ang ating motif. And the night of worship, gaganapin po ito dito po sa Manggap Church, December 29, Friday at 4 p.m. po. Amen. And the t-shirt po, ito yung color ng t-shirt natin, is blue. And may white po, I think it's 2.5 KD. 2.5 KD, yung nawa po na makakuha po kayo ng t-shirt na ito po. And makadalo. And we have also, ito po yung New Year po, December 31 at a joint service. So dito po sa Manggap gagawin instead of sa Pahil. So nawa ko na ating mga kapatid ay makarating po lahat as much as possible for this New Year po. Ating pong salubungin for ang bagong taon po na may kagalakan at lalo pong may magmamahal sa ating Panginoon. That's all po, and God bless us all. Amen. Bless the Lord. Padala. Padala naman. Praise the Lord.